pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ano ba yung pag-uusapan natin? Tumanggi po si Pangulong Marcos na magpa-hair follicle test. At yan po, maano kayo sa kanyang katwiran, no? Wala naman daw kinalaman niyang hair follicle test sa kanyang sa kanya pong public trust and public office. Yan po ang katwiran ng ating mahal na Pangulo. Pag-usapan din po natin, ito pong tatlong naganap na sabay-sabay halos na rally na pro impeachment rally, no? I-discuss po natin 'yan. Nilangaw po, no? Mas marami pa po ang pila sa CR doon po sa Iglesia ni Cristo kaysa dito sa mga umattend sa rally. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, okay, actually kapito ngayon kanina buko o kagabi. Pero hanggang dito lang. Napakasarap. Ang bilis ng mga kala ko matagal na mabilis din lumamig. Okay, pag-usapan po natin 'to, no. Nagulat po ako kay dati ini-ignore lang eh. Mukhang iba na po yung stance ngayon ni BBM. Palaban po, no, palaban. Kaya lang ang pangit no. Siguro meron po nagpayo sa kanya na wag kang dapat ang stance mo matapang, palaban, no? Kaya po nung may anong masasabi niyo po na may na kayo po ay nananawagan na magpa-hair follicle test. Ang sagot po ni BBM, ito po ang sinagot niya. Teka lang kasi mas maganda yung sagot niya talaga. Sabi po ni BBM, wala namang kinalaman, no? Wala namang kinalaman yung hair follicle test dito po sa tinatawag na public trust and public service. Kaya siya po ay sumagot na hindi siya mag-hair follicle test. Okay. So alam na natin yan, no, kung bakit. Matagal, at least ngayon umamin po siya. Kasi dati ini-ignore niya lang eh. Mukhang iba na po yung gusto niyang ngayon. Mukhang iba na po yung gusto niyang palabasin na siya ay hindi na siya po ay palaban na, no? Okay, ano po ang sinasabi niya? Tama naman 'yun eh. 'Di ba? Ako halimbawa leader ako kasi sa kaso namin pag napo-promote ka, meron pong tinatawag na drug test lahat eh. Sa gobyerno tuwing mapo-promote ka may time po na andalas ko pong ma-promote. May time po taon-taon na po-promote ako eh. Kaya automatic po 'yun no, na nagkasama po 'yun sa yung drug test. Lahat ng uri ng test nagpapasa. Kita nyo pag pangkaraniwang government employee, once na na-promote, kasama po yung drug test. Bakit po kaya? Kasi tama yung sinasabi niya. Tama yung sinasabi ni BBM. Walang kinalaman yung hair follicle test sa public trust and public service. Yung test mismo, walang kinalaman. Pero may kinalaman po kung yung pinuno o kung yung government employee kung ang government employee po ay isang addict, may kinalaman po yung paano ka magkakaroon ng public trust at public service ng matino, di ba? Kung ang isang public official ay isang addictionist, mahirap po yun. Mahirap po i-reconcile yun. Kaya po hindi po kung may doubt po, dapat nga nagkukusa na lang siya. Di ba? Kasi bakit po? Ang tanong, bakit naman magkaka-doubt yung Pilipino? Alam niyo po kung bakit nagka-doubt yung Pilipino?
may isang dating pangulo, hindi ba baliktad? Nababasa niyo ba? May dati pong pangulo ng Pilipinas na nagsabing may presidente tayong bangag. O yun po yun eh. Ano nga kinalaman? Pwede niyang i-ignore yun, hindi po. Bakit? Bakit hindi po pwede na i-ignore yung sinabi ng dating presidente na meron tayong presidenteng bangag? Katiwa-tiwala po yung dating pangulo. Yun yung problema, yung na-develop na ikaw ba ay katiwa-tiwala sa mga pinamumunuan mo. O, 'di ba? Yung trust mo, trust ng mga tao sa iyo, lahat po 'yan pwede mo 'yan sabihin. Kung Duterte ka. Halimbawa sinabi nyo, halimbawa po may nag-akusasyon kay, binaliktad po natin yung sitwasyon, halimbawa may dating patay na si Pinoy. Halimbawa yung dating Vice President, sino ba Vice President ni Pinoy? Si Binay, halimbawa, inakusahan si Tatay Digong. Pwedeng sabihin ni Tatay Digong yan. Yung sinasabi ni Marcos, wala namang kinalaman yung hair follicle test sa public trust and public service. Kanino tayo maniniwala? Kay Tatay Digong. Di ba? Iba po yung iba po, ay yung pala yung topic ko, nakalimutan ko. Sabi ko may topic ako, pasensya na. Isasama po natin yun. Pag-usapan din po natin ngayon, yung pong mga retired PMA. Samahan na po to. Dati po mga ano lang mga kung sino-sino lang. Yung kumbaga, may pinapipirmahan lang. Ito po, yun pong mismong Alumni Association ng PMA. Yung pong pinuno ng Alumni Association, ang nagsabi na po na sila po ay lalaban na sa corruption. No? Nagbigay na po sila ng pahayag. Hindi na po sila masaya sa nagaganap na corruption sa Pilipinas. Teka muna, itatama ko lang. Hindi po sinabing lalaban na sila. yung corruption po sa Pilipinas, no? Pinapalagan na. Ayan, kasama po 'yan sa pag-uusapan natin maya-maya pag may oras pa. Balik po tayo rito sa hair follicle test. Halimbawa po kung si Tatay Digong, pwede niya sabihin 'yun at maniniwala tayo sa kanya. Yun po yung pagkakaiba na yung leader ay pinagtitiwalaan kasi ang tiwala sa isang leader, maraming bagay yan dun sa mga sinabi, yung mga ipinangako, tapos tinupad. Kung mas marami sa pinangako mo, hindi mo tinupad, ano pang tiwala sa iyo ng mga tao? Halimbawa si Tatay Digong, campaign promise niya yan, yung war on drugs eh. Tandang-tanda ko yan. Hindi naman ako Duterte. Hindi ko nga kilala yan. Kilala ko siya bilang mayor ng Davao. Kilala ko siya dahil kasama siya lagi sa negotiation. Pag may mga palalayaing bihag yung mga NPA, nakikita ko yan si Mayor Rodrigo Duterte. Pero hindi ko siya kilala personally at hindi pa ako Duterte supporter at that time. Narinig ko yun eh. Sa Miloneta sinasabi niya, pag ako naging presidente, PI kayo, papatayin ko kayo. Di ba? Tapos nung naging presidente siya, putang dami nga namatay. Na talagang ibang klase tong mama na to. Pag sinabi nito, tototohanin. Pero kung ang presidente ay nangako na 20 pesos ang bigas, 1 million pabahay kada taon, no? Itutuloy niya yung mga programa ni Tatay Digong tapos hindi niya natupad. Ay hindi po ako galit. Mukha ba akong galit? Pero kung ganun po yung pangulo, lahat nung halos sinabi hindi natupad, wala talagang tiwala sa iyo. Yun yung credibility po. Okay lang yan sabihin kung credible yung Pangulo, pwede mong i-ignore. 'Ignore. Yung panawagan ng hair follicle test,
kung may credibility ka. Ay, kaso Mr. President, mas credible yung nag-akusa sa iyo. Hindi na hindi naman hindi naman binabawi pa ni Tatay Digong yung akusasyon niya na may bangag tayong pangulo, di ba? Kaya para maibalik yung credibility sana, magkaroon ka ng somehow credibility. Eh yun nga, hair follicle test. Kasi kung ako yan, wala akong droga, may nagsasabi sa akin na addict yung ano na yan, yung leader namin na yan, addict. O di tara, samahan ako ng press. Di ba? Mapapahiya yung mag-akusa sa'yo. Ganun lang naman yun. Eh katulad nito, sinabi mo pa na no, hindi ako magpapa hair follicle test dahil wala namang kinalaman yan sa trabaho ko. Ay ano ngayon lalabas? 'Di ba? Di ano po 'yun? Tuloy po yung pag-aakusa. Hindi mo na di-disprove yung akusasyon. 'Yun lang po 'yun.